Senyales na papatapos na ba ito sa era ni Jokic? Maraming patunay. Buwis buhay maglaro si Smart. Sinagip ni Marcus at LeBron ang Game 3. Si Nikola Jokic ay naglalaro ng pinakamasamang serye sa buong karera niya sa NBA. Hindi ito simpleng opinyon lamang. Sa loob ng 3 laro, pumalya ang kanyang jumper, tumigil ang 2-man game nila ni Jamal Murray, napigilan siya ni Rudy Gobert sa loob at hindi rin nakakatulong ang kanyang depensa. Naiwan ang Denver Nuggets ng 2-1 at nasa Minnesota para sa mahalagang Game 4. Paano sila napunta rito? Isa-isang problema. Domino number 1, ang 3-point shot. 5 sa 24. Yan ang tira ni Jokic mula sa labas laban sa Minnesota Timberwolves. Hindi lang ito simpleng malamig na 3 laro. Matapos bumalik si Jokic noong Enero mula sa 16 na larong pagkawala dahil sa hyperextended knee, hindi na bumalik ang kanyang 3-point shooting. Bago ang injury, tumitira siya ng 44% mula sa 3, halos katulad ng 42% noong nakaraang season. Ngunit mula nang bumalik, 32% sa regular season at ngayon ay 21% lamang sa playoffs. Anuman ang dahilan, rust, ritmo o tuhod, wala ang kanyang tira. Halos hinahamon ng Timberwolves si Jokic na tumira ng 3, pinapalayo siya ni Gobert sa depensa at binibigyan ng espasyo bago isara. At ibinibigay naman ni Jokic ang gusto ng kalaban sa pamamagitan ng patuloy na pagtira. Domino number 2, ang 2-man game. Ang kakayahan ng Minnesota na pabayaan si Jokic sa perimeter ay halos pinatay ang karaniwang mabagsik na kombinasyon nila ni Murray. Kayang habulin ng depensa si Murray sa screen para pigilan ang malinis na 3. Tanging 22% lang ang kanyang 3-point shooting sa serye. Dahil nasa loob si Gobert, wala ring espasyo si Murray para umatake. 31% lang ang kanyang shooting sa pintura kasama si Jokic sa court mula sa 56% noong regular season. Dahil mas maluwag si Jokic sa labas, mas kaunti ang espasyong magamit ni Murray. Resulta nito, nakakakuha lang sila ng 0.96 puntos sa handoff at 0.93 puntos sa pick and roll, pinakamasama nila mula pa noong 2018-19 laban sa Spurs. Domino number 3, hindi masolusyunan si Gobert. Habang hirap si Jokic sa labas, hindi rin siya makahanap ng sagot sa loob. 44% lang ang kanyang shooting sa loob ng arc kapag si Gobert ang pinakamalapit na depensa. Ipinapakita ni Gobert kung bakit siya 4 na beses na Defensive Player of the Year gamit ang kanyang 7'9" wingspan upang harangin si Jokic sa bawat drive. Kahit gamitin pa ng Nuggets ang mga screen para palayain siya, nananatiling dikit si Gobert at pinipigilan ang madaling puntos. Mukhang nag-aalangan si Jokic. Gumagawa siya ng mga hindi karaniwang desisyon tulad ng pagpasa sa mga sitwasyong dapat sana ay tumira siya. Pinakakapansin-pansin sa dulo ng Game 2 kung saan pinasa niya ang bola kay Christian Braun sa halip na tumira, ngunit na-foul ito at mintis ang parehong free throws. Nangyayari ito kahit hindi siya dinodoble ng Minnesota. Kung kaya siyang bantayan ni Gobert ng mag-isa, mas mabilis magsasara ang mga passing lanes kaysa nakasanayan ng Nuggets. May offensive rating lamang ang Denver na 107.4 sa half-court mula sa mataas na 122 noong regular season. Domino number 4, depensa. Mas maraming fast break opportunities ang Minnesota, 14.7% ng kanilang opensa ay mula sa transition. Kung ikukumpara, isa ito sa pinakamataas sa liga, habang ang Denver ay kabilang sa pinakamababa. Minsan, ang pinakamahusay na depensa ay ang opensa at ngayon, ang kahinaan ng Denver sa opensa ay nakakaapekto sa kanilang depensa. Kahit sa half-court, hirap pa rin ang depensa ng Nuggets. Si Brown ay nakakuha ng malaking kontrata ngunit hirap pigilan ang dribble penetration. Si Peyton Watson ay wala dahil sa hamstring injury. Si Aaron Gordon ay hindi nakalaro sa Game 3 dahil sa calf injury at hindi rin 100% bago iyon. At pati ang depensa ni Jokic ay humina kumpara sa regular season. Mas epektibo si Jokic sa depensa noong kanyang mga MVP seasons at maging noong nakaraang taon. Maaaring naapektuhan ng kanyang knee injury ang kanyang bilis at galaw. Ngayon, mistulang bumalik siya sa mas batang bersyon ng sarili na nagbibigay ng madaling daan papunta sa ring. Matapos ang Game 2, sinabi ni Jaden McDaniels na mahihina ang depensa ng Nuggets at pinangalanan pa niya si Jokic bilang una. Sa ngayon, tila pinatutunayan ni Jokic na tama siya. Samantalang pag-usapan naman natin ang laban sa Game 3 ng LA Lakers at ng Houston Rockets, walang Kevin Durant dahil sa injury. Well, sa unang laro, palitan agad ng 3.
Hachimura ang unang nakapuntos samantalang sa kabila, Shepard ilista mo na ang 3 para sa Rockets. Wala nang 11 minuto ang natira, tabla ang laro sa 3 ni Smith sa corner. Dikit lang ang laban sa first quarter. Eason nakalusot sa depensa basket ang atake na nasundan pa ng end 1 ni Sengun. Sa second quarter medyo lumalayo na dito ang Lakers. Alley-oop para kay Hayes mula kay Smart. Buti na lang madali lang nakabawi dito si Amen Thompson. Sa mga huling minuto sa quarter na ito, humigpit ang depensa ng Houston. Timeout ang Lakers. Sa third quarter, unti-unti nang nakahabol ang Rockets sa deficit sa pangunguna ni Jabari Smith Jr. Basket ang jumper mula sa pass ni Thompson sa last quarter. Dala pa rin ni Jabari Smith ang mainit na kamay. Bullseye ang 3 over Bronny James. Wala nang 9 at kalahating minuto ang natira. Nasundan pa ito ng big shot ni Jabari. Baba sa 4 ang lead ng Lakers. Bago sumunod ang isang galaw ni Sengun. Nakitang-kitang ito ang signature move ni Nikola Jokic. Ang sumunod, LeBron gustong subukan ang depensa ni Sengun. Iniwan para sa isang left-handed layup. May ibubuga pa rin si LBJ. Timeout ang Rockets. Sa pagbabalik na wala ang depensa ng Lakers para sa easy bucket ni Thompson na nasundan pa ng fast break layup para itabla ang laban. Buti na lang agad nakabawi si Smart. Pero Sengun, tagumpay ang tip-in sa mintis ni Eason gaya ng dati. Buti na lang napapanatili ni Smart ang lead ng Lakers. Hanggang sa naging leading na ang Rockets sa 3 ni Shepard. Timeout ang Lakers. Mga batang players lang pala ang magpapahirap sa LA na walang Durant. Sa pagbabalik leading na ng 4 ang Rockets sa hard drive ni Sengun, timeout ulit ang Lakers. Sa pagbabalik mintis ni Kennard, nilinis ni Hayes pero agad sumagot si Sengun dito sa ilalim. Wala nang 1 minuto ang natira mga kaibigan. Maganda ang posisyon ni Sengun para sa isang big shot layup. Walang foul tinawag. Timeout ang Lakers. Sa pagbabalik, nagka-turnover pa si LeBron na naghatid sa isang fast break dunk ni Sengun na nasundan pa ng mintis sa 3. Nauubusan na ng oras ang Lakers. Buti na lang steal ni Smart para sa 3-point game mga kaibigan. Pero LeBron mga kaibigan, bumabawi. Tayang laro sa 3. Timeout ang Rockets. Iba pa rin ang LeBron James. Sa overtime, Sengun agresibo na sa paint. Tagumpay ang left-handed layup na halos hindi na nga ito mapigilan. Sa pagkakataon na ito, buwis buhay maglaro si Smart. Sa huli nanalo pa ang Lakers dahil sa free throw ni Smart. Isa na lang at tutuloy na sila sa next round.